naman si Vince at i-share ko sa inyo ngayon yung tungkol sa mga various measuring tools na gamit na gamit pag mayroon tayong mga project na ginagawa. So mula nung nahiligan kong maging hobbyist o gumagawa ng mga DIY projects ko, nag-invest na rin ako kaunti-unti sa mga iba-ibang mga measuring tools which are very important. But of course, kailangan na consistent at accurate ang ating mga measuring tools para ang outcome naman ay maganda rin. So now, I just want to introduce the various kinds of measuring tools na kapakipakinabang pag mayroon tayong gagawing mga project. So, unang-una, itong malahiganting square o giant square made by Starrett. Basically, ano siya para siyang T-square. One of the purpose nitong giant square, pag mayroon kang susukatin, halimbawa yung mga mahahabang mga materials like plywood at iba pang mga kahoy na mahahaba. So, kasi minsan kung yung ruler na maiksi ang gagamitin mo, tapos idugtong-dugtong mo yung paggawa mo ng linya, if you need to put a line on the materials, may mga tendency minsan na tumatabingi o hindi siya totally aligned kasi nga hindi siya diretso dahil nga ginagamit natin yung maiksing ruler. So ito, mahaba siya, 120 cm mula dito hanggang dito sa pinakapuno niya, yung sa head ng T-square or giant square. So this is very useful. Itong susunod naman, this is just an ordinary ruler made up of stainless steel, and it has metric, and sa kabila naman English or imperial system of measurement. So either of the two, you can use the anong system ng measurement ang gusto mong gamitin. Ito nga lang is only good for short materials kasi nga 24 inches lang ito, about 61 centimeter. So pag mga maiksing materials lang, okay na rin siyang gamitin. Itong sunod naman, itong ginagamit ko actually ito nung nung may dinodrawing ako sa papel. An ordinary ruler also na gawa naman ng plastic, and just the same with the stainless one, it has its metric side na system of measurement at sa kabilang side naman ay English system or imperial system of measurement. Ito 12 inches lang, so 1 foot lang ang haba niya. Susunod naman ay itong carpenter square, but we have 3 carpenter square here, but each one has a specific and add-ons of its function. So tulad nitong Milescraft na carpenter square, o minsan tinatawag nating tri-square. So itong side na to, itong part na to, puro siya metric system. Tapos may mga butas-butas siya. So this is not just an ordinary carpenter square kasi nga mayroon pa dito ang protractor, and then we can also make lines na may mga angle like 30 degrees, 45 degrees, and 60 degrees. So itong part from here, dito, tsaka yung kabilang side niya, dito, kung pagdugtungin mo yan, nang iguguhit mo doon sa materials mo, that is 30 degrees. And dito, 45 and 60 degrees. Ito namang part ng plastic, it is very helpful kasi yung materials mo na i-check mo o i-try mong tingnan kung siya ay
naka 90 degrees. So dito mo lang ibangga yung materials. So makikita mo na agad. Like dito, may plywood tayo rito. So sasabit yung plastic sa ilalim. So makita mo na kaagad kung naka-align or tabingi yung materials. Ito naman is Stanley Carpenter Square. Meron siya dito. So makikita mo kung may check kang titingnan mo yung ginagawa mo kung naka-level for horizontal purposes ng leveling, magagamit mo rin siya. Andito naman kabilang edge is used as a guide for 45 degrees. Kung gusto mong magmarka ng 45 degrees sa materialis mo, itong side na ito is 45 degrees. Like itong kinakat ko na materials, yung kahoy, yan, 45 degrees. So pwede mo siyang i-check ng ganyan, yan, or dito. Then sa 90 degrees naman, 90 degrees, just the same with the mile scrap. Yan, checking the outside angle of the materials. Kung sa inner part naman ng materials, halimbawa pinagdugtong mo yung dalawang kahoy, ma-check mo kung 90 degrees yan, dito mo lang siya ilagay. Ma-check mo na siya kung yan ay naka 90 degrees angle. So next is this Capro Carpenter Square. Pareho lang naman yung most of the functions, but what is unique with this, itong plastic niya sa gitna. So just the same, if you check the angle of the materials, papatong mo lang siya dyan. So hindi siya, kumbaga, sasabit siya rito. So makita mo kaagad yan. And then it has also the markings of degrees, 10 degrees, 15 degrees, up to 50 degrees. So pwedeng mag-mark ka ng degrees using this Carpenter Square. So the same also with all of this too. This one can be used in checking the outside angle, outside part. Dito makikita mo kung 90 degrees yan, and for inside angle, para makikita mo, masiguradong yan ay talaga naka 90 degrees. So next of our important measuring tools is the speed square. This one is aluminum, mayroong mga plastic, may iba-ibang klase ng materials. May mamahalin, may medyo affordable din na klase ng speed square. So kung halimbawa maguhit ka ng mabilisan 90 degrees, ito ito very useful at lagi nating ginagamit sa mga project. Kasi halimbawa mag-mark ka ng 90 degrees, mabilis lang, ibangga mo lang sa ilalim, and then you have to mark easily, and this is the place that you have to base your cuttings. So napakadali. And then 45 degrees also dito sa kabilang side, may 45 degrees siya, at may iba pa mga angle na nakasulat dito kung anong anggulo ang puputulin mo sa materials. So this is the speed square. And then another measuring tool or accessories na kapaki-pakinabang pag gumawa tayo ng mga project, this one is the Craig Multi-Mark. This one, it has metric system of measurement here. Tapos yung knob niya, pwede mo siyang tanggalin. And then pwede mong baliktarin. Dito sa kabila naman is the English or Imperial system of measurement. So kung saan ka hiyang, saan ka komportableng system ng measurement, yun ang gagamitin natin.
So marami siyang uses, but I'll be making a separate video for this other measuring tools for its specific and useful purposes. Itong Craig na multi-mark, mayroon siyang pang level din. So if you check your project or anything, titingnan mo kung level ba siya horizontally, magagamit natin ito. And pwede rin siyang gamitin to measure or to mark for 45 degrees. Dito sa likod mayroon siyang butas at dito natin siya ilagay. That is perfect 45 degrees. So ikabit mo lang tong ano rito, yung knob. It can be used for marking 45 degrees and cutting your materials. And also it can be used, mayroon na siyang space dito na mag-fit siya. It can also be used as a carpenter square to measure 90 degrees both inside and outside also. So ganun kadami yung uses niya. And at the same time, pwede mo siyang tanggalin, pwede mo siyang gamitin as an ordinary ruler. Nga lang, hanggang 6 inches lang, maiksi, but it can be very useful. Another measuring tool, which is the Milescraft version of this Craig multi-mark. Sa Milescraft naman, ang tawag nila is Exactor. So almost the same lang yung mga features nila. Then the knob, and then this ruler, short ruler na adjustable, and then it has also the metric and the English system sa likod. At pag tinatanggal mo, meron naman siya dito sa likod na yung sa Craig kasi nasa ano siya, pinapasok dito. Itong sa Milescraft naman ay meron siyang space na fit siya for the 45 degrees. Yeah. And then it can also be used as a square. Dito naman natin ikabit. So square din siya. The only difference with the two, the Craig has only can only measure for the horizontal level. Man, it can check both the horizontal, itong nasa taas, and then the vertical level kung kailangan nating i-check yung mga project natin in terms of its level. So dalawa. So yun lang yung para pagkakaiba nila. Then the next tool is this Starrett sliding T-bevel. Actually, ang brand ng Starrett kasi itong T-bevel na ito, walang measurement dito. Yung version ng Capro, merong measurement dito. So ito naman, sliding siya, may tulis sa dulo. It can be used as a T-square, a tri-square, and it can also guide if you make some cuts or may mga puputulin ka, kung ilang degrees ang gagawin mo. This can serve as a guide. And mayroon din siyang para pang check ng level horizontally. So itago natin tong tulis sa dulo, baka matusok tayo niyan. So the next tool that I have here, itong Scribe Tech ng Milescraft. So actually hindi naman siya measuring tool,
but it can assist in measuring. And tapos kung magbilog ka, may ikakat ka na bilog, siyempre kailangan mo ng aid. Anong aid? Yung ruler, para susukatin mo kung halimbawa ilang diameter ang gusto mong bilog. Halimbawa 6 inches, ganyan. So ito yung gagamitin natin para gumawa tayo ng pabilog. So ganyan. So this scribe tech also is very helpful. Mayroon din siya ditong pencil sharpener. Ito namang vernier caliper, usually ang gumagamit talaga nito ay mga machinist. But in woodworking, even though hindi naman ganong nagagamit ito sa woodworking, but it also will help us kung mayroon tayong mga kailangang susukatin. Ang paggamit nito at pagbasa ng mga measurement ng vernier caliper ay gagawa natin ng separate video kasi medyo mahaba-haba yan kung anong procedure sa pagbasa. So this vernier caliper, it can measure the like this one, itong butas na ito, susukatin mo yung diameter niya, so the inside diameter can be measured. Ganyan, masusukat mo siya kung ano yung diameter niya. And then itong kabila namang side, pwede siyang magsukat ng mga outside diameter naman. Like this one, susukatin mo yung diameter nitong knob na to. So ganun po ang gamit niya. And then lastly, isa pa sa function ng vernier caliper, itong nasa buntot niya, itong pinakabuntot niya. Kung makita natin, akala natin kung talagang wala namang gamit yung buntot na yan, but it can be used as a measuring tool in mga depths or lalim ng mga butas. Yan ang ginagamit, itong dulo ng vernier caliper. Mayroon pa palang isa na muntik makalimutan, itong depth gauge. So from the name itself, pangsukat ng lalim o depth. So like this one, ito ay Milescraft na brand. Pwede ring tanggalin yung knob. This can be used for as an ordinary ruler. At yun, yung pag nagsukat tayo ng lalim, halimbawa ganyan, susukatin mo. So itong depth gauge ang ginagamit natin. And then it has a metric and English system of measurement. Ito naman, nagagamit din ito halimbawa yung lalim ng o taas ng blade ng table saw, pwede mong sukatin using this one, and also with the circular saw. At ang pinaka-last at ang pinaka laging nagagamit ay itong pull push roll. Kasi di ko makalimutan yan nung nag-aaral pa ako nung high school. Yun ang lagi binabanggit sa akin sa amin nung teacher namin sa trade school. So pull push roll, o otherwise known as tape measure, yun yung common na tawag natin. So ito naman, ang tape measure, meron siyang metric and English or imperial system of measurement. But actually, I'll be making a separate video for this, kung paano yung eksaktong pagbasa ng tape measure. Makikita natin dito, dalawa yung tape measure na hawak-hawak ko. Itong isa, itong Stanley, halatang halata naman na gas-gas na yung mukha niya dahil nga lagi ko siyang ginagamit. Ito namang Starrett, pareho naman silang American brand. Ito
minsan dinadala ko sa sasakyan, lagay ko sa bulsa ko. Kasi pag may hinahanap ako, pag may gusto kong bibilhin, minsan dala-dala ko na to para pag kailangan sukatin, meron na ako agad pang sukat. So that's all for the various useful measuring tools na pinag-usapan natin ngayon. And I hope na marami tayong natutunan pagdating sa mga importante measuring tools na kailanganin natin sa paggawa ng ating mga DIY projects or anything na gusto nating gawin by ourselves. So, yun naman po. Maraming salamat sa pagsunod, panunod ng mga videos at post pa ko ng mga additional videos na may mga dagdag kaalaman para sa ating lahat. Maraming salamat po muli at ingat po tayong lahat lagi.